Hello, Scorpio, Sun, Moon Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you, Scorpio. So, first card, sneaky person. Ayan, a person with a questionable moral compass. Ingat kayo ngayon, Scorpio. This could be a warning para sa'yo na maaring merong sneaky person dyan sa paligid mo. Kaya mag-ingat na mag-ingat ka kunyari sa trabaho mo. Kapag kunyari nagko-computer work ka, 'di ba? Kung ano man mga papeles hawak mo or mga computer work, make sure na kapag tumalikod ka sa trabaho mong 'yan, nakalock ang computer mo, o kaya yung mga papeles na mahahalaga dapat tinatago mo din 'yan kasi para walang maging dahilan 'no, yung mga ganitong klaseng tao na magkalkal or magbulatlat ng mga kagamitan mo, 'di ba? Kasi wala kang maiiwang kahit ano diyan sa desk mo, yung mga gano'n ba. Or kaya may mga pakikipag-usap kang gagawin, 'di ba? Make sure na kapag nakikipag-usap ka, mayro'n kayong mga mahalagang pinag-uusapan ng kung sino man. Make sure na kaya talagang walang nakakarinig. Alam mo 'yun, yung talagang dapat maging discreet ka sa pakikipag-usap. Kasi you never know kung kailan magkakaroon ka ng sneaky person na nandiyan diyan mag-uusyoso, makikinig, mag-i-eavesdrop sa'yo, 'di ba? So, we have companion, discerning friend, napakaganda na you're blessed with someone na katulad nito na discerning friend. Maaring this person is also siguro tunay, matuturing mo itong tunay na kaibigan. Kasi maaring willing siya lagi to be by your side. Ano man ang inyong pinagdadaanan. Whether challenging ang pinagdadaanan mo or whether there is a situation na isa-celebrate kasi may tagumpay ka. So, ano man ang inyong sitwasyon, maaaring yung taong ito who is always willing to be by your side. No? Or this person is always willing na samahan ka talaga. No? So, we have gift, precious offering. Ayan. So, this could be something, no, na pwedeng ikaw yung magbibigay ng isang mahalagang regalo, pwedeng regalong importante to sa'yo, 'di ba? Maaaring may sentimental value ito or mamahaling regalo or pwedeng ikaw yung magre-receive, no, ng regalong ito. So, it's either ikaw magbibigay or ikaw yung tatanggap ng napaka-precious na regalong ito. So, we have warning. Pay attention to red flags, Scorpio. Okay? Tulad nito. That's a red flag. Diba? Kaya dapat ano kayo, maging mapagmatsyag talaga. No? You need to be very observant, vigilant, mga ganyan, para makaiwas kayo sa mga taong katulad nila or sa mga pangyayari no, na pwede pa ninyong maiwasan. So, you need to pay attention to red flags. Diba? Kung sa mga tao yan, dapat attention to detail kayo. Pag nakikipag-usap kayo, pakiramdaman din ninyo yung sarili ninyo. Kasi, if there's something off with the person na kausap mo, yung intuition mo for sure will send you a signal. No? Will send you a signal na kailangan mo nang umiwas sa taong yan. Katulad na lamang na makakaramdam ka ng mga physical discomfort. Yun. Isang ano na yun, isang bagay na yun, no? Na makakaiwas ka, no? Sa mga possible na problema, no? Na pwedeng mangyari. Yung ganun ba? Kaya you really need to be vigilant, to be a keen observer. Okay? So, we have thoughts, cultivate your ideas, kasi po pwede na marami kang ano ngayon, marami kang, tawag dito, marami kang um, creative idea siguro, na may isip sa ngayon. Po pwedeng merong mga, maraming, siguro, pwedeng kung may problema na kinakaharap kayo, maybe creative solutions is what you need right now then. Kaya po pwedeng, ah,
magkakaroon ka din talaga ngayon ng mga kakaibang may isip, 'di ba? So, yun, kailangan na mag-pay attention ka talaga, sa mga pumapasok din na impormasyon sa isip mo. Kasi pupuwedeng ano 'yan, pupuwedeng mga totally bago. Kasi minsan kunyari may mga light bulb moment tayo. Alam mo 'yun, yung naka-focus ka sa pag-iisip ng isang bagay, tapos biglang merong papasok na kakaibang idea sa isip mo, mapapaisip ka, yung mga gano'n ba. Kaya kailangan na ano ka, pay attention ka sa kung ano talaga ang mga, dumadating or pumapasok na impormasyon din sa isip mo. So, we have change. Ayan, fear is not a good advisor, not at all. Kasi yung takot, 'di ba? Yun yung parang nakakabasag yun ng ano eh, nakakabasag yun ng dapat magandang pangyayari na dapat yun na lang ang gagawin mo eh. Magandang plano mo, pero hindi mo magawa or hindi mo matuloy yung plano mo kasi biglang matatakot ka, 'di ba? So, yun ang tumatayo, no? Yung fear kadalasan, kung yun ang papairalin mo, yun ang tatayong barrier between you and your tagumpay, between you and your happiness. 'Di ba? So, imbis na aasenso ka kaagad, hindi mangyayari kasi kung natatakot ka, hindi ka talaga gagawa ng kahit anumang aksyon, 'di ba? Para mapatuloy mo yung gusto mong gawin para magtagumpay ka kung natatakot ka. Kaya 'wag mong hayaan 'no, na matakot ka, 'wag mong hayaan na yung takot ang mamayani sa isip at sa puso mo, 'di ba? Kasi when there is no ano, movement dahil sa takot, walang development, walang success, walang progress, 'di ba? Gusto mo ba 'yun? 'Di ba, siyempre hindi. Mas gusto natin aasenso tayo, gusto natin magpo-progress tayo, gusto natin mag evolve tayo, 'di ba? Kaya dapat iwasan natin ang pagkakaroon ng takot, 'di ba? Kasi 'yun ang pipigil sa para makamit mo yung mga bagay na gusto mong makamit. So, we have nurture. Ayan, water your garden. Okay? So, kailangan din ninyo rito na alalahanin ang pag-aalaga sa inyong sarili. Alalahanin ninyo yung alalahanin ninyo yung inyong kalusugan. Dapat i-maintain ninyo ngayon yung ano ninyo, i-maintain ninyo yung um, kagandahan ano ng inyong pakiramdam. Dapat yun ang aalagaan ninyo, na ma-maintain ninyo yun. Huwag mong kakaligtaan, huwag mong isasantabi or wag mong ilalagay sa list priority mo yung pag-aalaga sa inyong katawan kasi magsisisi ka lang diyan. Dapat yung pag-aalaga sa inyong sarili, sa inyong kalusugan, dapat yun ang nasa number one priority mo lagi. Kasi 'pag yun ang inasikaso mo lagi, yun ang unang-una mong, ginagawa, iniisip, talagang makakasiguro ka 'no, na magiging mas productive ka, mas marami kang magagawa, kasi mas laging maganda ang pakiramdam mo, 'di ba? When you are in good health, kapag naaalagaan mong mabuti ang sarili mo, you will be in good health, you will be in good shape. So, marami ka pang puwedeng magawa, mas magiging productive ka, mas magiging masigla ka, mas inspired ka, yung gano'n. Kaya dapat yun ang laging nasa top priority natin. We have protection, kaya wala kang dapat na ikatakot. You are divinely protected. Yung spirit team mo, lagi nandiyan para proteksyonan ka, guardiyahan ka, kaya wag kang matakot. Okay? We have self-care. Ayan, Scorpio, self-care, nurture yourself. So, you know what? Malakas dito ang panawagan, 'di ba? Na alagaan mo na ang inyong sarili. Okay? Maaari talagang baka nani-neglect mo na yung inyong well-being sa ngayon, kaya gawan mo na ng paraan ito. Maaaring ang iba sa inyo, merong mga nararamdaman kung ano-ano sa katawan na sa ngayon. Kapag meron tayong physical discomfort, kunyari, sumasakit ang balikat, sumasakit ang ulo, sumasakit yung balakang o kung ano, that is already your body asking you to take a time out. That is your body asking you na asikasuhin mo na ang sarili mo. Asikasuhin mo muna yung kalusugan mo. I-address mo kung ano ang dapat na i-address. Kung anong mga nararamdaman ninyong discomfort, make sure na ipagamot mo na or magpa-check up ka na
or kung anong kailangan mo. Kasi ikaw yung mas nakakaalam kung ano ang best na gagawin mo sa katawan mo. Ikaw yung nakakaramdam. Kaya alam mo dapat kung ano na yung best na gagawin mo para ma mag-improve ang inyong pakiramdam. Okay? So, yun, bigyan mo ng time ngayon ang sarili mo. Alagaan mo ang inyong sarili. Okay? Ibigay mo yung tulog na dapat na nakukuha ng katawan mo. Kasi always remember na during sleep, 'di ba? That's when our body repairs. Doon bumabawi, doon nagtatrabaho ang katawan natin para i-repair ang mga damaged cells, no, na meron tayo. Para hindi magtuloy-tuloy yung mga sakit-sakit na nararamdaman ninyo, no? Alagaan ninyo agad ang inyong sarili. Okay? So, we have plot twist, unexpected development. Ayan, so parang merong unexpected, no, na pa pwedeng mangyari, may expected na or may unexpected ka na sitwasyon. No, it could be a surprise, 'di ba, sa inyo ng divine. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.